Pero ngayon, kahit hindi mo pa nare-reach yung 1,000 subscribers or 4,000 watch hours, so pwede ka nang kumita. Paano ba maging YouTuber? Yung kumikita ha, kasi dalawa yan. May kumikita, merong hindi. Pero kung ang sagot mo ay oo, may good news ako sa'yo. Totoo naman talaga na may pera dito sa YouTube. But the bad news is, hindi lahat kasi may kakayanang kumita. So ang tanong, mapupunta ka ba doon sa mga kumikita? O sa mga nanonood lang? So bago natin pag-usapan paano ba maging YouTuber na kumikita, so pag-usapan muna natin bakit ba gusto mo mag-YouTube. So this time, real talk muna tayo. So bago ka magtingin ng mga magagandang gamit, high-tech na camera online, tanongin mo muna yung sarili mo, bakit ko to ginagawa? Ano ba yung mga dahilan? Gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang mag-viral? O gusto mong mag-share ng mga nalalaman mo, knowledge mo? O di ka naman bored ka lang? O valid naman din na reason yan? O di ka naman gusto mo lang mag-share ng memories mo para pagtanda mo, makapanood ng mga apo mo, mga kaapu-apuhan mo yung mga videos mo? Pwede din naman. But the truth mga ma'am sir, kasi kung ang reason lang natin ay gusto lang natin mag-viral, nako medyo delikado yan. Ang YouTube po is a long game. Hindi yan instant noodles na kahit lagyan mo pa yan ng itlog, instant success ka na kaagad. So hindi po ganun ang YouTube. So itanong mo muna, bakit ba gusto mong mag-YouTube? Isa pang ma-advise ko, pick something na kaya mong tumagal kahit na walang nanonood sa'yo. Dahil yan yung realidad dito sa platform na to. Pangalawa, hanapin mo yung niche mo. Hindi niche nung kung sino-sino nga, ikaw, yung niche mo. So pag sinabing niche, ito yung content, kung anong content yung gagawin mo. So kailangan mong hanapin yun. Ano bang content ang gusto mong gawin? Gaming ba? Diba? Vlogs, tutorials, food reviews, chismis, commentary. Ito nasa sayo kung saan yung nakikita mo, makakapag-focus ka, tatagal ka. Pero sa totoo lang mga ma'am sir ha, ito observation ko dito sa YouTube. Since medyo matagal na rin tayo, hindi naman kasing tagal ng iba, kasi yung iba sobrang tagal na rin. Pero ako, nag-start ako sa YouTube year 2020 pa, pandemic pa. So, nakaka-6 na taon na rin tayo dito sa YouTube. So ngayon hindi na nag-work yung dahil lang sa hilig. Diba? Hilig ko yung ganito, pagluluto, ganun. So hindi na nag-work, yung reason lang is dahil hilig mo lang. Well, maganda din naman yun na ginagawa mo, di ba, gumagawa ka ng video na yun yung gusto mo. Pero ngayon kasi hindi na sapat yung ganun eh. Meron na tayong nilalagay na twist. Kasi matalino na yung mga audience ngayon eh. Masyado na silang prone doon sa, kapag hindi sila na-satisfied, alam niyo yun, scroll na. Diba? For example, kung mahilig ka sa pagkain, dapat gawin mo siya na meron kang maibibigay na value. So kung ang video mo ay, ito yung mga hilig kong pagkain, at gawin mong, ito yung food recipe na may 100 pesos budget. Diba? Mas interesting, may curiosity, at helpful sa mga audience dito sa YouTube. Okay, balikan natin. Yung una kanina, bakit ba gusto mo mag-YouTube? Pangalawa, hanapin mo yung niche mo. Yung content na gusto mong gawin dito sa YouTube. Tatlo, dito na pumapasok yung mga kailangan mong gamit. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman makakapag-vlog dito, makakagawa ng video kung wala kang gamit. Pero hindi kailangang mahal. Okay lang kahit na yung gamit mo is galing lang sa hiram. Okay lang kahit second hand yan. Okay lang kahit na hindi branded. Okay lang yon. Ang importante, may magagamit ka panimula. Diba? Una yung camera. So sa camera, yung phone mo, basta may camera, okay na yan. Basta hindi ka mukhang multo dyan, okay na yan. Pwede mong gamitin yan. No need na mag-DSLR ka kaagad. So hindi kailangan yan. So pangalawa, audio. Ito guys, importante din to. For example, ako. Diba? O, naririnig nyo sa video ko ngayon. So may mga background noise. So kung afford natin yung medyo maganda-gandang audio, ayun, mas okay na pag-ipunan natin. Pero, kung meron ka dyan na, ano mo yun, kung ano lang yung meron ka dyan, na pwede mong magamit, no? Kahit pa paano mabawasan yung noise, that's good. Tatlo yung lighting. So, kung wala ka namang mga fill light na mga katulad nito, ako kasi ito yung gamit ko. Gamit kong fill light. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kahit pa paano, kapag madilim yung paligid, no? Malaking tulong siya. Kahit hindi na ako magbukas ng bintana ko. So, isasaksa ko na lang siya na ganyan. So, malakas yan. Pangmalakasan yan, guys. So, meron din namang nabibiling mga fill light na yung mga medyo maliliit. Basta kung anong meron ka dyan, so, pwede mong gamitin yan. And fourth is editing application. Ako, since year 2020 hanggang ngayon, 2 editing app lang yung natry ko. First is the KineMaster. Saglit ko lang nagamit yon, pero nagtagal talaga ako sa CapCut. And until now, CapCut ko yung ginagamit kong pang-edit sa mga nagtatanong. And mga mamsir, isa pang bagay pala, no? How to be a YouTuber na kumikita. At meron kang konting kapal ng mukha. Yan, hindi naman sobrang kapal konti lang. Pero kung mahiyain ka, pwede naman, faceless channel. Kung gusto mo ng katulad ng ganito, so kailangan medyo makapal yung mukha natin. I mean, tanggalin natin yung hiya. Of course, sa una, hindi mo mawawala yan. Talagang merong hiya, merong kaba. Diba? Ganon din ako nung nag-uumpisa ako, talagang nakakahiya naman talaga.
Di ba, humarap sa camera kasi, panood to ng mga ng mga kakilala ko. Ganun. Huwag mong isipin yun. Huwag mong ano bang pakialam nila dyan? Doon ka mag-focus sa goal mo. Kaya nga pinasok mo yung pagiging content creator. Hayaan mo kung mapanood nila yan. Di magpasalamat ka pa, nakadagdag sila sa views. Di ba? Ang akin lang, that's normal sa umpisa. Pero habang tumatagal, di ba, nai-improve natin. Habang tumatagal, mga ma'am sir, mawawala at mawawala yan. Ako rin noon hindi ko ma-explain ng maganda yung gusto kong i-explain kasi nga nandoon halo-halo kinakabahan ako, nahihiya ako, pero hindi pala dapat ganun. Paano mo mapapaganda ba? Paano mo may explain na maganda yung content mo kung, di ba, pangungunahan ka ng kaba mo, ng hiya mo. So, isa yan. How to be a YouTuber na kumikita. Ang apat, be consistent. Parang sa relasyon lang yan, guys. Diba? Parang sa relasyon lang, hindi pwedeng sa umpisa ka lang sweet. Diba? Doon sa first month ka lang mabilis mag-reply. Pagdating ng mga sumunod na buwan, nawala na yung consistency. Diba? Hindi ka nagparamdam, naglaho ka parang multo. Ganon din po sa YouTube. Kailangan consistent tayo. So, ito na guys, monetization. Paano maging YouTuber na kumikita? Ito yung kailangan natin ma-reach muna. Paano ka kumita? Kailangan monetize ka muna. Ang requirements, 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. Yan yung pinaka-requirements ng YouTube na kung saan kikita ka through ads. Pero merong semi-monetization na tinatawag. Ito yung kapag na-reach mo yung 500 subscribers, 3,000 public watch hours, or 3 million public shorts views. So, pwede ka nang kumita. Sa pamamagitan ng memberships, super chats, super thanks, and whatsoever. So, before, wala po niyan. Walang semi-monetization. Pero ngayon, kahit hindi mo pa nare-reach yung 1,000 subscribers or 4,000 watch hours po, pwede ka nang kumita. Basta ma-reach mo lang yung semi-requirements o yung semi-monetization na requirements. Hindi lang yun mga sir. Pwede ka rin kumita sa mga brand deals. Diba? So mga brands. Ano pa, yung mga collaborations, affiliate links, kasi nga may affiliate marketing na dito through Shopee and Lazada. So ano pa, merchandise and sponsorships. So, sa akin guys, to be honest, may mga emails akong nare-receive na about collaborations. So, iba't ibang mga iba't ibang mga brands or companies. Pero guys, natatakot kasi ako i-try, natatakot akong i-grab. Kasi I don't know kung saan doon yung, meron tayong fear sa mga scams. Okay na sa akin yung siguro soon, kapag may lakas ng loob na tayong i-accept yung mga collaborations na yan. But of course guys, bago tayo mag-focus, diba? Bago tayo mag-focus doon sa kita, sa lahat na po pwede nating pagkakitaan dito sa YouTube. Kasi darating at darating din talaga yung time na yan. Kung tayo ay mag-focus sa tinatawag na value. So value muna, bago natin isipin yung mga yan. Kasi totoo naman din na walang brand na kukuha sa'yo kung ang mga content mo ay, alam mo yun, parang wala lang. Diba? Walang hindi mo alam kung anong direksyon. So, ayun lang mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Ayan. Merong mga tanong din tayong nababasa, no? May mga nagsisend sa atin ng message, no? Sa page natin, sa Facebook, even sa TikTok na nagtatanong, ma'am, normal lang ba? Kasi kakastart ko pa lang. Tapos, nag-upload ako sa shorts, okay naman yung views. Pero sa long videos, bakit gano'n? Sobrang bagal, ma'am. That's normal po. Normal lang po yan. Kung bagong-bago pa lang yung channel, yung kakapasok nyo pa lang, normal lang po yan. Pero nga, YouTube is a long game. Para ito sa mga matitibay, yung kayang tumagal kahit na, sabi mo, kahit na walang nanonood, di ba? Pero positive pa rin. So, yun ang mga ma'am sir, I hope nakatulong. I hope may apply ninyo sa mga channel ninyo, mag-work sa channel ninyo. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!